Hello guys, back to my channel. Aisa Subedi in Nepal. Ayan po. Oh, tutuloy po natin ang istorya natin. Pero bago yun, bili muna kayo sa mga paninda ko. Bili muna kayo. Ayan. Ay, madilim. Hindi nyo nakikita. Ayan po ang aming paninda. Kung gusto nyo ng doll shoes, meron ako. Skin tone color. Black po. Ayan. Tapos may, anong kulay ito? Green o blue? Ano ba? Tapos itong isa, grayish. Kung gusto niyo rin po ng panglamig na sapatos, meron din po ako. Ayan. Pangbata, ayan. Wala na pong design, basta asawa ko nagbantay. Hindi mo na maintindihan ang display. Kasi ako po ay, ang trabaho ko ay sa mga bata. Ako lang ang tagabili ng kung ano-ano ng kailangan ng paninda. Pero sa huli, ako pa rin. Ayan, gusto niyo naman ng rubber shoes. Ayan. Meron din kami ng variety ng rubber shoes. Ang jeans. Ayan. Ayan po. Panglamig, boots. Meron din po. Boots ng kasi nandito po kami sa bandang probinsya ng ng Nepal. Hindi naman sobrang probinsya kasi may bus naman na papuntang city. Malapit-lapit naman. Pero ito talaga. Ito talagang real talk. Kailangan kumita. Oh, at that time. Oh, tutuloy po natin ang kwentuhan. Oh, nandun na po tayo sa lumipat po kami ng bahay. Naibenta ko na po yun. Tapos, lumipat po kami. Medyo malayo-layo para expecting na sana maayos ang buhay. Ay, angkat din ang tenga ko. Angkat, lumipat. Para maayos ang buhay. Tapos, yun pala. Sa kagustuhan kumita, ang aking asawa ay na hospital at na ICU ng 8 days. Yung 8 days namin sa hospital, buti na lang hindi masyado kamahalan. So, which is nag-damage pa rin kami ng, yung time na yon, bakasyon na, after 1 week bakasyon na ng mga bata kasi uuwi sana ako by October. Uuwi sana ako ng Pilipinas para magbakasyon. Pagkatapos ng exam, after 7 days of that day. Tapos, bigla naman na naisip ko magpaalam doon sa isang tindahan para ipag-join ko na lang itong tindahan ko. Which is, nangyari naman ang gusto ko. Pero, may isa pang sumagabal. Pagkatapos kong maglipat ng Friday ng gabi, madaling araw, ayun na, inatake na ang asawa ko, na nanigas na hindi ko na maintindihan. Parang iiyak na ako ng hindi ko, ayun nga sa kakainom kasi nga sumobrang inom, walang kain-kain. Yung dinadala ko palang pagkain sa kanya, hindi niya kinakain, tinatapon niya. Tapos ang ginagawa pala niya, kasi ang routine namin, early morning 7 o'clock, aalis na ako ng bahay, which is nakapagluto na ako ng umaga, may kanin na. Or minsan, iniluto ko to, iwan ko lang, babalikan ko, kasi pupunta ako sa tindahan, magbubukas, sabay doon na din dalhin yung mga uniforme ng mga anak ko kasi doon sa kabilang din maluwag-luwag doon. Tapos hatid ko sila ng 8:30, quarter to 9 ganun. Tapos pagkatapos ko noon, didiretso kong uwi dito para iinit yung pagkain tsaka dalhin dito sa sawa ko kasi nandito lang sa may kanto namin. Eh yung tindahan ko malayo. Itong tindahan na to nandito lang sa labasan namin. Dinadaan ko sa kanya, hindi pala kinakain. So, which is, matagal-tagal din yung ilang buwan din yun na hindi ko na-observe ang palang ginagawa niya. Kasi nga, gusto ko nang mag-improve ang buhay kahit papano, diba? May chance ka na eh. Kasi, may pera ka ng pangkapital. Kasi nga, diba, nagbenta kami ng bahay. Which is, may naisalba pa rin naman ako. May naisave ako. Which is, nakabili pa kami ng lupa, yung sobra-sobra ng pera. Yung ilan, na i-time deposit ko para naman hindi biglang ubos. Kasi one time kailangan mo naman din kahit na mangutang ka bukas kasi dineposit ko ng 1 year. So which is interest lang ang kinukuha ko. Ayun na nga nangyari na ICU. Tapos na 8 days. 8 days na yon, ang bagok ko sa buhay. Tatlo, dala-dala ko yung mga bata, inuwi ko dun sa mother-in-law ko, sa mga in-laws ko doon. Kasi medyo malapit lang din sila. Ang mga bata, hirap na hirap kumain kasi nga hindi, alam mo na, never ko naman silang iniwan na walang pagkain.
pinamimili ko sila ng pagkain, which is ang biyanan ko kasi vegetarian. So, may chicken, itlog, hindi pinapakain sa mga bata. So, alam mo ba yung sakit ng puso mo, binibilyan mo sila ng grocery, hindi pala pinapakain. Pag tinatanong ko, tumatawag ako. Pag gabi na, ayan, gabi na, ano na, kumain na kayo anak, kasi may telepono yung panganay ko. O mama, anong ulam mo? Dahil lang, tsaka daw, ang ninisabaw, tsaka asin. Bakit? Hindi ka nagluto ng itlog? Kumain na daw sila kanina, ayaw daw nila paglutuan ngayon. Sabi ko, ano ba yan? Grabe naman tong mga ito. Hindi na nga silang bumili, ayaw pa yung pakain. Kaya alam mo, nakakakonsensya. Pangalawang araw ganun din. Dinadalaw ko sila pagtanghali. Bago ko umuwi dito, pinupuntahan ko sila, pinapakain ko sa labas. Para naman makabawi ako kahit wala ako sa gabi. Which is, pati yung maliit ko nagsusumbong na hindi daw pinapapanood ng TV at masisira daw. Ay, God knows na lang sabi ko sa inyo. Sabi ko, matatapos din to. Konting tiis na lang. Wala talaga akong sinasabi kahit na konti. Kasi gusto ko, ang utak ko, mag-concentrate muna dito sa naka-ICU. Which is yung asawa ko. O sige, pangatlong araw. Yun na. Hindi na natulog yung bunso ko at mami na ng mami. Kahit madaling araw tumatawag sila. Hindi na natulog at uwi na daw si mami. Uwi na si mami. Ayun, kabukasan ng umaga. Inatid sa akin sa hospital. Ayun. O, sabi ko, wala akong magagawa. Alam nga naman tanggihan ko, mga anak ko yan. Buti na lang, nagpaalam naman ako doon sa head nurse doon. Pumapayag naman kahit na, kasi nasa ICU, hindi mo pwedeng iwanan kasi maya tatawag ng gamot. Hindi pa naman siya nakakain, which is pangatlong araw, pangapat, panglimang araw pa. Bago pinakain ng tea. Yun lang. Ayun na nga, sa hospital na kami. Buti na lang itong mga anak ko kasi, ayun, flexible naman. Ayun, tulog talaga kami sa lapag. O sige lang, tis-tis lang mga anak, kaya natin to. Mahirap, naiiyak ako, pero, yun nga, ang kagandahan lang din kasi, kahit saan ko siya daling hospital, kaya ko kasi that time may pera ako. Hindi ako nangihingi sa kanila. Kung tulungan nila ako, go. Kung gusto nilang magbantay, sige. Hindi ko sila sinasabihan ay kayo naman ang magbantay. No. Bantay talaga ako umaga, tanghali, gabi. Plus dinala pa yung anak ko. Parang mga walang konsensya. Kaya nga, mas masarap din talagang mag-isa kasi para wala ka nang in-expect na tulong. Ayun nga, dinala. 8 days, pangatlo, pangapat na araw, nandun na yung mga bata, doon na natulog. Hanggang 5 days sila doon, umaga, tanghali. At minsan naman pinapalitan nila ako na, ayun, gabi, kami ang matulog doon gabi. Kaumagahan, uuwi kami dito sa bahay namin. Para maligo, magpalit ng damit, ayun. Bit-bit ko yung mga bata, naka-scooty kami. Sabi ko, laban natin itong mga anak. Kaya wag kayong makulit ha. Ang ginagawa ko na lang, pag gusto nilang kumain, sabi ko dun sa panganay ko kasi 12 years old na siya, kayang-kaya na niyang anuin ng kapatid niya. Baba kayo doon, binibigyan ko ng pera, kain kayo doon kahit anong gusto niyo. Pag ako naman ang kumain pababa, sila lang pagbabantayin ko. Siyang pagbabantayin, dadaling ko naman yung isang maliit. Kasi ano pa lang siya noon, 3 years old eh. So, entertaining naman yung anak, marunong naman. Pero syempre, hindi mo pa masahan sa mga bagay-bagay kasi syempre, hindi ko naman hinayaan pa. Masyado pang bata. Ayun na nga, umabot na nga sa atin, tapos na yung mga araw na yun. Pabilisin natin ng kwentuhan. At ito, balik na kami. Exam na sa school uli. At pagkatapos nun, after mga few months na i-recover ko, ayun nga, siya na mismo ang sumurrender na ayaw na niyang uminom. Na sinumpa na niya sa sarili niya. Ngayon, nag-sorry siya sa akin na ilang taon daw niya akong ginanito. I mean, hindi ba in-appreciate, hindi man lang daw niya ako tinanong na kamusta ka na, kaya mo pang mag-stay dito sa Nepal, na ako'y walang pakialam sa nangyayari sa buhay, kahit ano, meron o wala, inom lang daw siya ng inom. Sabi ko, konti na lang ako, gigib up na talaga. Hindi ko lang nakikita ang anak mo, o meron pang pangalawang anak, kasi dati isa lang yun. Yung dalawa na anak namin. So, yun. Hanggang ngayon, so far, trust God talaga. Na, yun, pinadiyos mo na kung kaya ning makasurvive, sige. Go. Kung talagang hanggang dyan na lang ang buhay niya, wala tayong magagawa. Yun talagang hiniling ko sa Diyos. God na, wag na lang pahirapan ng bawat isa. Kasi ready naman ako kung anong mangyari. Ano naman ang gagawin ko? Alam naman daling ko sarili ko, may anak ako. O na. Diba? Oh.
Kandrang. Na lalo naman na hindi ko gagawin sa sarili ko yun na hayaan silang iwan dito sa Nepal. No po. Kung sino man po ang nanonood neto, tawag nito. Kailangan po talagang ang nanay mismo ang kasama niyo. Kasi, di ba, yung mga bata, hindi ganun ang pag-aalaga sa atin. Yung nakasanayan natin sa Pilipinas. Kaya ito, tutuloy na lang po natin sa susunod. Kasi nga, pagsasara na ang tindera ko. Tindera sa Nepal. Good night everyone. Salamat sa panonood. Please like and subscribe. Ay sa Sweden, Nepal. Bye-bye.